Okay guys, as promised, eto na yung step-by-step guide kung paano ko fill upan yung Korean visa application form. So, paano nyo siya madadownload? Punta na kayo sa Google, search nyo tong KVAC, lalabas tong Korea Visa Application Center in Manila na website. Click nyo yan. How to fill application form. So, andito naman na to. May sample na dito. Ayan o. Kung paano nila sinagutan. Pero yung ipapakita ko sa inyo is how I filled out my own form. So, ang una ko muna gagawin is yung for myself as a housewife. So, ito, pwede nyong sundan tong nandito na sa website nila kasi andito naman na self-explanatory, gagayahin nyo na lang. But, i-explain ko pa rin how I filled out my own. Kasi, kinopya ko lang din yun from my last visa application noong 2022. In-update ko lang siya, bale. Pero, same form pa naman siya. Ito yung form na latest nila, dated, Feb 7, 2022. Nag-apply naman kami 2022 din, after nitong Feb 7. So, I think this is the same form nung last application namin. So, dito, may link dito kung saan nyo i-download yung form. So, click nyo lang to. And then, ito na siya, yung application form. Now, I opened it dito sa Fox 8 na editor. Yes, and then ito, fill and sign. So, sasagutan na natin, okay? So, ako, housewife ako. Sagutan natin to, pero hindi ko details yung ilalagay ko. Syempre, diba? So, add text. Dito, sabi nila, yung iba, may nagsasabi na font size and all. Ako, hindi ko na chinek yung font size, kung ano yung specific na size. Kasi may, kunyari ito, ano bang gusto niyong family name natin? Kunyari ako, napangasawa ko, kunyari si Kim Son Ho. Kim. Pero wag, Filipino nga tayo eh. So, ano ba? Ano ba yung example ko dati? Kunyari, Jose na lang ulit. Jose. Ayan. Yan yung family name ko, kunyari. So, dito, di ba, asan na ba yun? May plus minus dito, ayan. Pag masyadong malaki yung mahaba yung pangalan nyo, ayan, i-adjust yun na lang hanggang masakop nyo tong space na to. Or kung ano man yung sapat na size para dyan. Jose. Kunyari, ang given name ko is, ito for housewife tong gagawin natin. Veronica. Diba? Ang arte yarn. Hindi dito ilalagay yung middle name. So, Veronica lang. Veronica May ka. Or, ayan, Veronica May. Diba? Ganda mo. So, basta hindi kasali yung middle name, ha? Next, ito. Ito, wala to. Wala akong nilagay dito. And then, ito. Sa gender mo, click mo to. So, check daw. Sabi dito ay the applicant must check all that apply. So, female tayo. Ayan. Pwede nyo naman i-adjust. Kung masyado kayo nalalakihan, again, walang specific size akong sinunod. Kung ano lang yung visibly appealing sa akin. Yun na lang yung ginawa ko. And then, date of birth. So, sa akin, ginawa, ito, may format naman dito. Sundin nyo yan. So, kunyari, ang birthday mo ay 1988, February 14, diba? Valentine's Day baby ka. Tapos, nationality, Filipino. Ayan. And then, country of birth, Philippines. Tapos, ito, nilagay ko NA. Pero dun sa example, parang leave blank ata. Balikan natin. Ano ba yung sabi? Dito, please leave it blank if none. Sundin nyo na lang to kasi ito yung instruction nila. But ako, ayun, na-approve naman ako kahit nilagay ko to ng NA. So, yan. And then, has the applicant ever used any other names to enter or depart? So, wala naman akong ginamit na ibang pangalan. So, no, ito. Kung yes, sabihin nyo kung ano yung name na ginamit nyo. Okay? And then, is the applicant a citizen of more than one country? So, ako, no naman. And then, ito, details of visa application. So, yung period,
I-select ko dito kung long term or short term. Kung turista lang naman kayo, dito tayo sa short term. Less than 90 days. Tapos, kapag tourist ka lang naman, ito ang tinuturo ko ay yung para sa C39 tourist. Kasi may mga iba pa eh. May mga iba pang visa codes na hindi ko na yon i-discuss kasi hindi naman yun yung ginawa ko. Ito lang talaga. So, yan. Tapos, ito for official use only. So, wala ka nang gagawin dyan. Leave it alone. Leave it blank. Okay. Ito pala. Ito, nakita nyo, 80 GSM yung bond paper na gagamitin daw na size A4. So, make sure na yun yung gamitin nyo na papel. Dito naman, sa passport type, ang ginawa ko dyan ay regular lang ako. Kasi, isa lang akong regular na nilalang. Tapos, passport number. Ayan. So, lagay nyo. Kung ano man yung passport number nyo, lagay nyo dyan. P911111. Kunyari lang. Passport, the Philippines. And then, place of issue. DFA Manila. Kung ano yung nakasulat sa passport nyo, yun yung ilagay nyo. Date of issue, walang nakalagay dito na format. Siguro gayahin nyo na lang yun nandun sa sinabi nila na ito. Yung format dito, ay, here. Ganito. May 26, 2022. Yan yung format nila. May, ganyan, 29. Kunyari, ganyan. Ganyan yung ginawa kong format. Pero dun sa KVAC website, ganito daw. May 11, ganyan. Tapos 10 years, kunyari, 10 years, May 10, 2032. Ayan. And then, does the applicant have any other valid passports? Wala naman ako niyan, so no. Passport type, wala nga ako, 'di ba? So, leave it alone. leave it blank, okay? Next. Tingnan natin kung tama ang leave it alone ang example nila. Any other, ayan, tingnan nyo, blank lang din. So, wala silang nilagay na NA or whatever. Ayan, balik na tayo. So, dahil no ang answer ko dyan, wala akong ilalagay dito. Dito na tayo sa contact information. So, address nyo. Alam nyo na yan, guys. 1, 2, 3. Ano ba? Tirona Street. BF Resort. Ayan, Las Piñas. Metro, Manila. Tapos, lagay nyo yung zip code kung gusto nyo. Hindi ko alam. 1, 2, 2, 2. Kunyari lang. Ayan, ganyan. Current residential address. So, ito, kung different daw from the home country address. So, ako, dahil same lang yung address namin, nilagay ko dito, same as above. Ayan. Makulit ako eh. Sinabi lang if different. If different lang nga eh. Tsaka mo to sagutan. Pero nilagay ko na lang din dyan. Same as above. Yan mismo yung exact words sa tinype ko. And then for your cellphone number, di +63 para Philippines ka talaga. 917 911. Ayan, ganyan. Kunyari lang. Pizza Hut na naman ang example ko. Okay. And then your email, Mrs. Kim at gmail.com. Kunyari lang. Okay. And then, emergency. So, ako, nilagay ko ditong emergency contact information, hindi ko kasama sa trip. Kasi, paano kung lahat kami na disgrasya, di wala nang makukontak. So, nilagay ko dito yung nanay ko, kasi may iwan naman siya. So, si Mother Queen. Jose. Kunyari, Jose lang. O, yan yung name niya. And then, country niya, kung nasan siya. So, nasa Philippines naman si mother ko. Ayan, nilagay ko dyan, Philippines. Number niya, pwede mo lagay dito, cellphone number niya, kung saan siya pinakamabilis makontak. So, ayan. And then, relationship, mother. Nilagay ko mother.
Ayan. Sa asawa ko, nilagay ko dito yung mother niya. Okay. Next. Marital status and family details. So, married ako. Nilagay ko dito, married. And then, personal information of the applicant spouse. Pangalan ng asawa ko, kunyari, ay si Kim Son Ho. So, dito siya, Son Ho. Diba? Kahit dito man lang sa form, ay mapangasawa ko siya. And then, dito sa date of birth, ayan, may format naman. So, 1986. May 8 yata yung birthday niya. I don't know. Stalker much. O, tapos, kunyari lang Filipino siya. May Filipino version siya. Lagay nyo lang, Filipino. Okay. And then, sa residential address, same naman kami ng bahay ni Kim Son Ho. So, same as above. And then, yung contact number niya. So, +63917. Yan. Tapos, may anak daw kami. So, does the applicant have children? Yes, may anak kaming 2. So, dito. And then, lagay mo yung number of children. 2. Ayan. And then next, dito, what is the highest degree of or level of education? Ayan. So, ito, click nyo dito ano yung applicable sa inyo. So, kami dito lang kami sa bachelor's degree. Okay, name of school, yung college or yung university namin. So, kunyari, saan ba? Ayan. Kunyari, yan. And then, yung school, address, Taft Avenue, Avenue, Manila. Okay. Philippines. Kasi, kasali yung country. Ayan. Ayan, okay. Adjust nyo na lang yung size. Pwede nyo naman yan liitan para mas maganda siya. Pero ako, in-edit ko na lang yung mga aesthetics. Pagtapos ko na siya fill upan talaga. Bago ko i-print. Okay, next. So, ito, current personal. Ito, hindi ko alam. Dito ako hindi sure eh. Kasi kung unemployed ba ako o others. O other. Ayan. Kasi pag unemployed ka, hindi mo naman lalagay, wala ka nang lalagay dito. Kasi if other nga eh. Pero, nilagay ko pa rin, unemployed ako. Tapos nilagay ko dito, housewife ako. Ayan, housewife. Ganyan yung nilagay ko. Sa employment details, nilagay ko NA. Kasi wala naman akong boss. I am my own boss. Joke lang. So, ayan, wala. So, NA nilagay ko. Kasi, wala naman akong work. Ayan, ganyan. O, diba? May position pa ba yan? Wala na, diba? So, next, details of visit. So, ito, tourism. Ito, i-click nyo pag turista lang kayo. I-click nyo na lang dyan kung may iba pa kayong gagawin doon. Basta mapapanindigan nyo. So, ako, turista lang ako. Simpleng turista. And then, wala nang iba. Intended period of stay na tayo. Ilagay nyo kung ano yung plano nyong stay. Kasi kunyari, wala pa naman talaga kayong ticket. O di hindi kayo sure kung gaano katagal yung stay nyo. Tingnan nyo na lang kung ano yung pasok sa budget nyo dun sa bank cert nyo, diba? So, kunyari, kung 5 days lang, 4 days, lagay nyo yun. Pero, hindi naman kung ano yung ilagay nyo dito, yun lang dapat yung stay nyo talaga. Kasi, wala pa nga kayong ticket. So, it can vary, but make sure lang na kaya nyo i-support yung trip nyo based dun sa financial docs na isasubmit nyo. So, 4 days. And then, ito, intended date of entry. Ito, it doesn't have to be exact. It doesn't have to be the exact date na talagang arrive kayo dun. So, ang format na ginamit ko dito is ganito. So, kunyari, May 1, 2026. Ganyan. Ideally, 90 days from the day ng application nyo. Kasi, 3 months lang ang validity ng single entry tourist visa. So, kung malagpasan yung intended date nyo nung 90 days, hindi na kayo makakapasok. So, possible din na ito pa yung maging reason ng pagiging denied nyo kapag hindi siya within that period. Okay? Pero kung multiple entry yung mag-grant sa inyo,
it won't matter kasi baka years yun eh. Mga 3 years to 5 years ata yung multiple entry. And then ito, address in Korea including hotel. So ito, syempre, kung wala ka pang plane ticket, wala ka pang sure lalo na hotel, di ba? Kasi nauuna yung ticket sa hotel. So ito, mag-check lang kayo sa agoda.com or sa Airbnb or sa booking.com, Klook, ng mga hotels na pasok sa budget nyo. It doesn't have to be the exact hotel na ibubook nyo or pagsistayan, basta yung ilagay nyo dito yung papasok sa budget nyo. So, maghanap lang kayo. Yan. Ito. Tapos, ano sabi ko? May 1 to 4. Di ba 4 days? Mali. May 1 to 4. 4 days ba yan o 5? Parang 3 days. O, joke. So, May 1 to 5 na lang. Ayan. Tapos, kunyari, family lang kayo. Ayan. 2 adults, 2 kids. Search. So, ito, kung pasok to sa budget nyo or hindi, pili kayo dyan. Ayan, o. So, kunyari, ang budget nyo ito lang. The Garden Hotel. O di, ito yung ilagay nyo. Andito na yung address niya. Yung number niya, wala ata dito. So, hanapin natin. So, ito, The Garden Hotel. So, lagay mo dito. The Garden Hotel. Tapos, yung address niya ito. Rooms, ano to? 11 na Gil. Wait. Tapos, Don Hua Munro. Don Hua Munro. So, Jongro, Seoul, South Korea. Jongro, Seoul, South Korea. Ano yung 03132? Yan. O, diba? So, liitan nyo na lang yan. Pag hindi kasha. Paano ba to? Liitan. Ano ba? Ba't tayo lumiit, guys? Ayun. Ayan. And then, yung contact number, i-search nyo lang sa Google. So, ito daw yung number niya. Ito yung address, diba? Ito yung kinopy natin. Yung Dong Hamunro. Ayan, copy nyo to. So, +82 2744-3535. Ayan. Ayan na yun, number ng hotel. And then, has the applicant traveled to South Korea in the past 5 years? So, kami, ang last trip namin was 2022. So, yes, nilagay ko dito. Tinanong ko din dun sa KVAC kung ilalagay ba yung layover. Kasi nag-layover kami sa Korea noong 2024. Pero hindi kami lumabas. So, wala kaming stamp or whatever na record. Kasi connecting flight lang yung sa amin from Fukuoka to Incheon to Manila. So, hindi namin ilagay yon dito. Hindi daw required ilagay. So, purpose ay tourism. Ayan. Tapos kailan. So, kunyari, 2022, November 1 to 2022, November 10. Ano ba yan? Kunyari, ayan. Kunyari, 9 days kami doon. Ayan. And then, wala na to. So, ito, lagyan nyo rin dito kung ilang times kayo pumunta within the last 5 years. So, one time, hindi nga kasama yung layover namin. Ayan, ganyan, kunyari. And then, dito, has the applicant traveled outside his or her country of residence, excluding South Korea, excluding to Korea. So, in the last 5 years. So, lahat daw na napuntahan yung country, lagay nyo dyan. Okay. So, kung puro Japan, kami, yan, Vietnam, Japan, lagay nyo lahat. Tapos, meron akong mali dito na nakalimutan ko. Kasi wala na, diba? Ito parang putol na tong space na to.
Kasya pa sana dyan yung Thailand namin. Kasi pasok pa siya sa within the last 5 years. Hindi ko siya nalagay. Pero okay lang. Na-approve naman kami. Pero kung kayo, ilagay nyo lahat ng applicable. Yung iba daw na sobrang dami nilang travels, hindi na kasya dito, gumagawa sila ng separate sheet. But ako, ito nga lang nag-stop na nga mag-isip yung utak ko dito sa Thailand kasi putol na nga eh. Hindi ko na nalagay yung Thailand. So, yan. So, tourism, lagay nyo lang, puro tourism. Kung ano man ginawa nyo doon, business trip or what. And then, the dates. So, nung nag-Vietnam kami, 2025, ano ba yun? December 27 to December 31. Yan. Ganyan. So, yan. Sagutan nyo to lahat. Kung anong purpose nyo and yung dates. Tapos, next. Does the applicant have any family members staying in Korea? Wala kami niyan. Kasi dito ka huhulihin kung may titirahan ka ba dun eh. Nakamag-anak. Diba? So, yan. NA. Ato. Nilagay ko dito puro NA. NA. Para sure na wala talaga akong kakilala dun. Or kamag-anak. And then, scope of family member, spouse. Ayan. Family is traveling. Ito pala. Yung kamag-anak, ito lang yung scope niya. Yung spouse, children, parents, siblings of the applicant. Kung pinsan nyo lang, hindi siya applicable. So, dito sa baba, is the applicant traveling to Korea with any family members? So, ako dito, yes. Kasi kasama ko dito yung asawa ko. O, diba, Jose nga. Jose ang apelido ko. Pero si Kim Son Ho pala yung asawa ko dito. So, Kim Son Ho. So, kunyari, anak namin, Kim din. Kim. Ano ba? Kim Corey. Ayan, yung pangalan talaga na Kim Tasha. Kunyari lang, ah. Tapos, yan, yung mga birthday nila. 1986. Kunyari lang to guys, ha. Oh, ayan. Oh, tapos ito, Filipino. Puro Filipino. Lagyan nyo lang lahat. Isa-isa sila, puro Filipino. And then dito, spouse. Son, daughter. Ayan, ganyan. Tapos, dito, details of invitation kung may nag-invite daw. Is there anyone inviting the applicant for the visa? Kami dito, no. Kasi kusang loob naman kaming pupunta dun. Walang nag-invite sa amin. Okay. So, in-NA ko din to lahat. Ay. Ito ay NA. 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 Lahat yan. NA. I-NA nyo na lang. Kung wala naman nag-invite sa inyo. So, yan. And then, sa funding details, ito, buong family kasi kami sabay-sabay nag-apply. Nilagay ko dito ay dollar amount daw. Ayan o, US. Ang nilagay ko dito sa family ay ganito. Ito yung exact na nilagay ko, ha. Family, ay, for family of 2 adults. Yan. Ganyan. Sa lahat ng form naming 4, ito yung nilagay ko, same. Hindi ko hinati yung 3.5 per person. Ito talaga nilagay ko para sa aming 4. Kasi ito din yung nilagay ko last 2022. Tapos, okay naman din yung result namin nun. So, ginaya ko na lang din. And then, who will pay for the applicant's travel-related expenses? So, ito, including yourself, kung ikaw magbabayad. Pero dahil housewife ako, wala akong income. Husband ko nilagay ko dito. So, si Kim Son Ho. Tapos, relationship ay spouse. Tapos, ito yung exact type of support na nilagay ko. Financial support for travel expenses of the family. Ayan. Yan mismo yung nilagay ko. So, adjust nyo na lang yung size. Guys. Ayan. And then, yung number ni Kim Son Ho.
So, ito, ganyan na lang kunyari. Number ng asawa ko. Okay. And then, ito, kung may nag-assist daw ba sa inyo sa pag-fill up ng form na to, travel agent, or ano ba, visa officer, or what, kung ano, sino man nag-assist sa inyo, huwag yun naman ako ilagay dito. Baka lagay nyo dito, yes, Mami Shane. Okay, hindi. Baka mapahamak pa tayo dyan. So, wala namang tumulong sa'yo. Kayo lang mismo nagsagot nito. Eh di no, lagay mo dyan. Kasi pinaghirapan mo yan. Okay, so dito, wala na ako nilagay. Hindi ko na siya in-NA dyan sa may baba. No lang. And then, ayan na. Malapit na tayo sa exciting part. Okay. Dito ay, yan na. Yung mga instruction pa dito. Ayan. Basahin nyo na lang. Tapos, dito, kung ito, sa date na to, dito nyo ilalagay yung date kung kailan nyo ipapasa ito sa KVAC. So, kunyari, bukas nyo ipapasa. 2026, ito yung format. Feb 6 bukas. Okay. Ayan, ganyan. Pantay-pantay nyo na lang. Na-OC kasi ako. Ayan, ganyan. Ayan. So, bahala na kayo mag-adjust ha, yung for the aesthetics. And then, dito yung pangalan nyo. Ano nga pangalan ko? Veronica May, diba? So, Veronica May Jose. Yan. Yan ang name natin sa taas. And then, dito, signature nyo. Ballpen na gamitin nyo dito. Huwag nyo nang i-signature. Ganon ginawa ko. Pero, I don't know kung may na-accept na e-signature sa ganito. Ayan. And then, yun na. Guys, tapos na tayo. Yung picture nyo, huwag nyo kakalimutang idikit dito gamit ang glue. Kung nakalimutan nyo magdala ng glue, may glue doon sa KVAC. Basta make sure nyo lang na tama yung size. White background. Taken within the last 6 months yung photo nyo. Tapos pala, may data privacy page consent form. Ito yon. So, ganito naman siya i-fill up. Yung data privacy form, lagay nyo dito yung name nyo. I-print nyo rin ito sa A4, guys. Okay? So, si Veronica May ako. Veronica May Jose. So, yan. Ay. Ayan. And then, date. So, kailan? Ano sabi natin? February 6, 2026. Tapos, ayan na. Ito, NA to, kasi hindi naman ako minor. Hindi ako child. So, yan. Tapos, pipirma ka na dito. Sa taas. Ng ballpen din. Okay? At ayun na. Tapos na tayo, guys, sa housewife. So, gagawa na lang ako ng separate video for the students and for the employed. Ayun pala, guys. Kung ma-approve man yung visa nyo, don't forget to use my discount codes for your travel essentials. Pag nag-book kayo sa Klook, Mami Shane Klook. And pag sa Agoda naman, Shane Agoda for hotels and Shane Travel for activities. Yan lang, guys. Thanks for watching. Bye!